Totoo ba tong sinasabi daw ng abogado ng kalaban nila na kapag nag-file ng labor case at hindi nagkaroon ng amicable settlement, aabutin daw ng 5 years yung final judgment. So, yun ang comment ng isang subscriber natin. Parang pinapa-react sa akin yun, o nagpapa-comment sa akin tungkol sa ganong nabalitaan nila na sinabi ng kalabang abogado. Discuss natin yan. Shoutout muna natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, yung mga followers natin dyan, yung mga subscribers natin. Shout out natin, mga taga-suporta natin. Yan lang. Alright. Yung mga complainants natin, kasi itong question natin, perspective to ng isang complainant. Kapag kayo nagdemanda, unang-una ninyong aalamin kung ano ba yung objective ninyo sa pagdedemanda. Kasi dyan lahat nakasalalay kung paano nyo pagtsatsagaan yung kaso or kung paano ang inyong tolerance sa mga panahong lumilipas habang nakapending ang inyong mga kaso. Sa napakarami na nating videos, binanggit na natin na kung magdedemanda ka, anong klaseng complainant ka ba? Ikaw ba ang complainant na practical o complainant na may prinsipyo? Ano ang significance ng ganong tanong? Ang ibig kasi sabihin yan, kung ikaw yung complainant na may prinsipyo or ang pinaglalaban mo talaga ay ang katarungan, prinsipyo pinaglalabanan, naniniwala kang tama ka at naagrabyado ka, wala kang pakialam kung gaano katagal aabutin ng kaso, di ba? Ang iba nga sabi nila habang may buhay, di ba? Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Kasi hustisya ang habol mo di ba? So kung ganun kang klaseng litigante, ganun kang klaseng complainant, wala kang pakialam sa 5 years. Nag-comment man yung abogado ng kabila na abutin ng 5 years. Ang sagot mo sa sarili mo, pakiko. Wala kang pakialam kasi ang hustisya ang habol mo Tapos ang ano mo doon, ang kung hanggang sana abutin ng hustisya, walang problema sa akin yun, di ba? So, it won't matter sa'yo yung 5 years. 10 years pa, kahit sabihin mong ganun it won't matter to you. Kasi justice ang hanap mo. Prinsipyo ang pinaglalaban mo Wala kang pakialam sa panahon. Pero kung litigante ka na practical, mas matimbang ang pera para sa'yo, nagmamatter yan. Kasi parang ang bangko, di ba? Na nabubuhay sa interest ng pera. Nabubuhay sa magkano na yung kinikita. Ganun mga bangko, di ba? Sa mga bangko kasi, sa kanila, ang time is gold. Lahat ng oras, lahat ng panahon, may katumbas na halaga yun sa bangko.
Mga negosyante, ganun yun eh. Ang 100,000 mo ngayon, pagkatapos ng isang taon, kung 6% interest yan, hindi lang 100,000 yan. May tubo na. Diba? 6%. 6,000. So, ganun. Para kang bangko, kung ikaw yung litiganting ganyan, iniisip mo, grabe naman na isang taon na yung kaso ko, magkano na kaya kinita ko dito, o nagsasayang ba ako ng oras dito, kumita lang ako dito ng 6,000, tapos ang effort ko dito ganito na. So, tinitimbang mo. Parang lugi na ako kung 5 years pa kaya abutin nito, di parang luging-lugi na ako. Grabe naman. Diba? So, ikumpara mo ang taong nagreklamo ng dahil sa prinsipyo at ang tao ng dahil sa pera, magkaiba ang kanilang pasensya sa itinatakbo ng kaso. Pagkatapos ng 5 taon, ang tao na prinsipyo ang pinaglalaban, walang pakialam yan. Ang importante sa kanya, hustisya. Diba? Hindi siya nagtataripa. Wala siyang alkansya. Wala siyang iniisip na ganun. Kasi prinsipyo pinaglalaban niya. Pero kung ikaw na nagreklamo at ikaw ay nag-aabang ng kung magkano na kinikita mo, para kang nagbabangko, para kang nag-alkansya, naiinip ka pagdating sa 5 taon. Teka, baka lugi na ako. Teka, yung kinikita ko, taon-taon, baka mamaya nalulugi na ako, or malaki ng effort ko, malaki ng investment ko. Parang talo na ako pagka 5 taon Ganun naman sa isip mo lagi, nagkukwenta ka. Di ba? Nagkukwenta ka lagi. So, kung magre-react ako dyan, ganun ang reaction ko. Anong klaseng litigante ka ba? For money or for justice? Kung for justice ka, prinsipyo pinaglalaban mo, baliwala yung 5 taon. Kung pera-pera ka, kung lugi ka na sa takbo ng panahon, talagang kahit 1 taon nga minsan, sobrang kala mo 30 years kung talaga nagmamadali ka. Napansin na ba ninyo na kung nagmamadali ka, ang oras napakabagal, di ba? Pero pag chill ka lang, parang nagugulat ka, nandun ka na pala sa pupuntahan mo, di ba? Imagine mo yung bumibiyahe ka, tapos enjoy ka lang. Sa sarili mo, nakikinig ka sa music, na-enjoy mo yung takbo ng biyahe ninyo. Magugulat ka, nandun ka na sa pupuntahan mo Pero kung tipong nagmamadali ka kasi nagising ka ng late, tapos ang nasa isip mo agad, dapat nasa opisina na ako ng ganitong oras, bakit ba ako tinanghali ng gising, etc. etc. Napakabagal ng oras pag ganun, di ba? Lahat nakikita mo, pati tumawid ng mga vendor sa kalsada, parang akala mo, dinidelay ka ng 30 minutes, may pusa na dumaan sa dinadaanan mo, akala mo na-delay ka ng 5 minutes, may aso na biglang tumawid, dinidelay ka ng 1 oras, ganun mo siya ka nararamdaman, parang kang hinihiwa, di ba? Parang kang hinihiwa sa sugat, nagkakasugat ka ng di ba? So, ganun siya. It depends on your needs. Para maramdaman mo ang impact ng oras sa mga ginagawa mo. The same thing dito sa kaso. Kasi ang kaso natin sa labor, nag-require talaga ng panahon yan. Gaya ang sinasabi natin, di ba? Pag nagsampa ka ng demanda, magsisimula lahat sa single entry approach, yung SENA. Sa SENA pa lang, ang SENA ang mandate sa kanila dyan, tapusin ang i-facilitate ang settlement ng parties for a period of 30 days. Calendar. 1 buwan na agad yun. Pag hindi nagkasundo, akit kayo kay labor arbiter. Sa labor arbiter, 2 mandatory conferences. Minimum 2 weeks yan. Kay LA minsan, ang pagitan ng 2 conferences, minsan 10 days Pag hindi nagkasundo, plus 10 sa pag-file ng position paper. Plus 10 sa pag-file ng reply. 10, 40 days na agad yun. So pag nag-labor case ka, sa filing pa ng position paper, from the time na nagsena ka,
nakaubos na kayo ng 2 months and 20 days. Mabilis pa yun, ha? Based on ano pa yan, by the book pa na klaseng pag-compute dyan. Sa katotohanan, hindi ganun kasi minsan may postponement, may resetting, may bagyo, may ganun. Ang dami mga nangyayari. So, wala pang decision, nagsunog na kayo ng 2 buwan, 3 buwan, 4 na buwan, 6 na buwan. Kung pera-pera ang habol mo kaya ka nagdemanda, ang 6 na buwan na napakatagal na niyan. Kasi naghahabol ka na ng pera eh. Gusto mo na mag-settle, gusto mo na mag-ganyan, di ba? So, very conscious ka na. Sana mag-settlement na kasi kung na makabili ng ganito, bili ng bagong iPhone, bibili na ako ng iPhone 17. So, may ano ka, pera ang motivation mo, kaya ka nagkaso. Lahat mabagal yan para sa'yo. Mabagal. Maiinip ka kapag ganyan ang rason mo kung bakit ka nagdemanda. Ikumpara mo yan sa tao na demanda because sa prinsipyo niya, ang 6 months parang 1 minute, parang ano lang yan. Sa kanya 1 minute, 2 minutes lang yan. Kasi naintindihan niya na part ng proseso yun eh. Di ba? Tanggap na niya yan sa isip niya na, ganun yun eh. Siyempre, so wala. It would take like this kung para makuha ko yung hustisya. So be it. Ganun ang pananaw ng taong lumalaban sa prinsipyo. Ayon sa prinsipyo. O siyempre, pagkatapos kay Labor Arbiter, kay NLRC Commission naman. Sa NLRC Commission, kung may natalo halimbawa, doon si employers kay Labor Arbiter, mag-a-appeal ang kalaban mo sa commission. Pag-appeal sa commission, naabutin ng 6 months to 1 year. Minsan 2 years pa nga dyan eh. Depende sa caseload nila. No. So, pagka ganun, di lalong tatagal lang sa isip mo. Kung inilalaban mo ang kaso dahil lang sa benefits na makukuha mo sa prinsipyo, sa sa labor judgment mo, sa award, money claims, monetary award, pera-pera, talagang mahabang panahon na sa iyo yan. Maiinip ka na talaga diyan. 'Di ba? Lagi na mainit ulo mo, lagi kang stress diyan. Pero kung pinaglalaban mo yan dahil sa prinsipyo, baliwala sa iyo ang 2 years. Hindi ka anxious. Hindi ka nagre-react sa mga narinig mo na sinabi ng abogado na abutin ng 5 years sa final judgment. So what? Sa isip mo, so what? Basta makuha kong hustisya, doesn't matter kung gaano katagal. Diba? Ganun ang pananaw ng isang taong lumalaban nang ayon sa kanyang prinsipyo. So, sa tama naman sinabi ng abogado ng kalaban dyan, possible yan na gano'n ang aabutin. So, ang abogado na yan, malamang sinabi niya because he's putting pressure na magkaroon kayo ng amicable settlement. Ngayon, tingnan mo ganito. Halimbawa, kung manalo ka sa labor case, back wages, separation pay, yun na, halimbawa, mapapanalunan mo kasi nag-file ng illegal dismissal, di ba? Halimbawa, after 5 years, ang mapapanalunan mo ay 1 million na total judgment award. After 5 years, kung 2025 ngayon, di 2030 ang pinag-usapan natin panahon. Ngayon, sinisettle ka niya sa panahon ngayon. Kapag sinisettle ka sa panahon ngayon, 150,000 ang settlement niya sa iyo, ang offer niya. Yun ang punto ng abogado ng kalaban mo. Makipag-settle ka na ngayon, magkakaroon ka ng 150. As in ngayon din, magkaka-150,000 ka. May pambayad ka sa kuryente mo, may pambayad ka sa mga utang mo, etc. etc. Pambili ka ng gatas ng anak mo, diaper, may pangbili ka ng Pasko, Noche Buena mo kasi December na. Ganon. 150K ngayon. Versus 1 million after 5 years. So parang, sige, sa ngayon mangungutang ka para sa pang Noche Buena mo. Kasi after 5 years, doon mo palang makuha yung 1 million mo. So parang ganon ang, ganon ang options na pinapakita sa iyo dyan. 150K ngayon or 1 million after 5 years.
alin ang sa'yo dyan, no? Assuming na pera-pera ang habol mo, di ba? Ganun ka mag-isip. Tinitimbang mo or titimbangin mo, sulit ba na magka 150K na ako ngayon or 1 million after 5 years kung manalo ako? Of course, siyempre may possibility pa rin na mabokya ka kasi ang kaso gano'n naman eh. May panalo, may talo. So, hindi mo masasabi na 100% panalo ka. Pero pag nanalo ka nga, after 5 years, that's 1 million. So, ang options mo, mag-amicable settlement ka na raw ngayon, na hinahalimbawa natin, 150K, at kung ayaw mo, after 5 years pa, manalo ka man, 1 million. Ano ang decision-making point mo dyan? Ganun siya. No? So, at the end of the day, guys, itong pagdedemanda, sabi natin, tingnan mo ang sarili mo. Ano ba ang objective mo? Pera-pera ka lang ba o prinsipyo ka? Pag prinsipyo ka, wala kang pakialam sa panahon na tumatakbo. Panahon na lumilipas. Napapanood nyo sa mga TV yan, di ba? Prinsipyong pinaglalaban, walang oras sa kanila yan. Kasi sa kanila, ang prinsipyo, it doesn't matter kung kailan mo makakamit. Ganon ng mga taong, ganon ang pag-iisip. Pero baka tao namang pera-pera, parang bangko nga, gaya na sabi natin. Bawat araw, bawat oras na lumilipas, dapat may pumapatak. At sa pagpatak niyan, dapat hindi ako lugi. Yung effort ko, yung inilalabas kong pera, di ba? Mathematician ka, negosyante ka, na klase ng litigante. Kung ibinabangga mo sa tumatakbong panahon at kinikita mo ang kaso mo. So, anong klaseng litigante ka? So, take note. I'm not saying you have to change your personality or expectation. Kung pera-pera ang habol mo, intindihin mo na lang na ganun. Makipag-settle ka ngayon, halimbawa 150K or 1 million after 5 years. It's up to you. Decision mo yan. Pero ito, binibigyan ko lang kayo ng perspective, ng pananaw. Kilalanin niyo ang sarili niyo at intindihin niyo ang tumatakbong sitwasyon ng kaso. So guys, kung meron pa kayong mga gustong malinawan dito sa pinag-uusapan natin, let me know, drop me a comment. And of course, share nyo na lang yung video na to o doon sa iba na gusto maintindihan din yung sitwasyon nila at magkaroon din ng perspective sa kanilang mga kaso. So again, thank you for watching and I hope to see you in my next videos. God bless.